Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, umatras na. Nako, eto na, nakuryente si Boying, nataranta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Ayan. At eto nga mga kabayan, unahin na po natin to. Boying Rimulya. Sabi niya po dito, ito po ay regarding mga kabayan patungkol po sa pagpapadismiss ni Boying dito po kay Senator Joel Villanueva. Sabi niya po dito, kasi nga pag hindi natin iginalang ang ombudsman, parang hindi mo na rin iginalang yung ating saligang batas. Pag hindi iginalang yun, anong klaseng bansa tayo? Dapat ikaw ang nakakasagot niyan. Kasi sa simulat sa pool mga kaubayan, hindi nyo na iginalang ang ating bansa. Dapat ikaw ang kagalang-galang pala ngayon ang ombudsman. Sabi niya dito pag hindi mo iginalang ang ombudsman, parang hindi mo na rin iginalang yung ating saligang batas. So ngayon kagalang-galang ka, Boying, dahil ikaw ang ombudsman. So we have to bow to Boying. O yan, maging alipin tayo ni Boying Rimulya. Nako po. Pag hindi iginalang yan, anong klaseng bansa tayo? Anong klaseng bansa tayo, mga kabayan? Sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. at Rimulya, anong klaseng bansa ang meron tayo? Bansang walang pag-unlad. Diba? Bansang mapang-api sa kalaban. Diba? Bansang hindi patas, bias kung magdesisyon. Anong klaseng bansa tayo? Ikaw ang dapat na nakakaalam niyan, Boying. Diba? SOG Boying Rimulya po. Kailangan natin magpo kay Boying Rimulya, mga kaubayan. Baka mamaya ipatawag tayo sa ombudsman. Hindi naman tayo opisyal ng gobyerno. Pwede ba yun? Eto mga kabayan, baka pagdating ng panahon, mga vloggers naman ang ipatawag ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano kami? Mga opisyal ng gobyerno? Wala nga kaming napapala sa gobyernong ito Tapos, ganyan pa. Well anyway, we're talking about Senator Villanueva, At ito pa mga kabayan, Ito pa si Boying Rimulya. Nasupalpal, Ay eto, statement niya pa rin ito pala. Mamaya yung supalpal sa kanya. Eto, sabi po ulit dito, Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Ayan. Boying Rimulya na naman. Ombudsman Boying Rimulya surprised over what he described as a secret decision by former Ombudsman Samuel Martires. May secret decision pala si Martires. Granted, Senator Joel Villanueva's motion for reconsideration, effectively avoiding his dismissal for grave misconduct. Ayan mga kabayan, nagpapasikat talaga tong si Boying. Gusto niya araw-araw press conference mga kabayan. You know what, Boying? Lilipas ka rin, Yung pagkaka-excited mo sa position as ombudsman, lilipas din yan. At isang araw, hindi ka na po pag-uusapan ng taong bayan. Sana lang hindi ka na mapag-usapan ng taong bayan. So ayan mga kabayan, parang inaakusahan ni Boying Rimulya that there is something with Joel Villanueva and former Ombudsman Martires, sa naging desisyon nito. Okay? Pero eto naman mga kabayan, sinagot naman po siya ni former Ombudsman Martires. Ano po ang sabi dito?
Ito po yung sinasabi niyang isang sorpresa at sekretong desisyon. Ayan ni Boying Rimulya. Okay? Matapos maberipika na matagal nang binasura kaso ni Senator Joel Villanueva noong 2019 pa. Ayan. Sorpresa daw at ibinasura yung desisyon. Bakit ka naman na-surprise? Siyempre masusurprise ka because you are new, no? Pero yung sabihin talagang wala namang ganun eh, 'di ba? Sabi po dito ni Samuel Martires, former ombudsman, hindi ko naman alam kung anong sekreto sa amin, no? Kasi mayroong kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Kapag yung kaso ay na-release, napapasok na siya sa system. Nandun na sa system, na-dismiss ko yun. Ang date ay July 2019. Ayan, na-dismiss na pala eh. No? So anong problema mo? Hindi ba pwedeng mag-dismiss ng isang kaso ang isang ombudsman? 'Di ba? Kung ito ay wala naman talagang matibay na ebidensya. Yun ang tanong. Ikaw nga eh, Boying Rimulya. Dinismiss mo, may matibay na ebidensya. Yung kaya sa Cebu, 'di ba, Governor Garcia, kadidismiss lang mga kaubayan. Nagreklamo ba ang taong bayan? Nagreklamo ka pero nakinig ka ba? Hindi ka nakinig. Hindi ba? Tapos ngayon, gagawin mong masama si Martires. Di ba? Sa pag-dismiss sa matagal na, 2019 pa mga kabayan. Na kaso ni Senator Joel Villanueva. Di ba? Ngayon, ibabalik namin sa iyo yung inaakusa mo that there is a secret decision. No? Inaakusa mo kay Martires at saka kay Joel Villanueva. Ngayon, tatanungin ka namin, bakit mo ni-release? Bakit mo dinismiss mga kaso ni former Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu? Diba? Dahil kaalyado nyo. Hindi ka talaga, hindi kailanman mga kabayan, hindi po talaga magiging patas itong si Boying Rimulya. No? Kasi sa umpisa pa lang, nakita na po natin mga kabayan that Boying Rimulya is a biased politiko. Diba? Kaya ano ngayon ang gagawin mo? Eto na. Nakuryente na si Boying. Nakuryente si Ombudsman Boying. Umatras si Ombudsman Rimulya sa planong ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva matapos malamang binasura na ito noong 2019. Ikaw, ito yung taong si Rimulya, no? Ito yung taong kahit patay na, binubuhay pa. Diba? Patay na yung kaso, bubuhayin niya as long as magbi-benefit siya, or yung kung sino mang Poncio Pilato ang magbi-benefits, no? Makikinabang, ayan, sa gagawin niya, no? Kasi napakaingay rin kasi ni Senator Joel Villanueva against corruption, diba? So ayan, matapos magpahayag si Ombudsman Boying Rimulya na ipatupad niya ang 2016 dismissal order laban kay Senator Villanueva, bigla itong umatras matapos maberipika na matagal nang binasura ang kaso noong 2019 pa. Ayan. Ano ko ngayon? Diba? Pahiya ka. Ang sa akin opinion ko lang, komento ko dito sa nangyaring ito. Rimulya, hindi ka nag-iisip, no? Parang yung bara-bara ka kung magtrabaho dyan sa ombudsman because you have to do a research, no? Bago ka magsalita. Hindi ka na politiko para magpabango pa. Do your job and be fair, no? And just. Hindi yung may kaso to, sige. Press conference tayo, may kaso naman pala ito,
Hindi niya alam na dismiss na pala. Aray ko po. Kaya nga, nagkakagulo rin sa DOJ nung panahon ni Remulla din sa DOJ, di ba? Kasi bara-bara po sila kung kung gumalaw. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkakila na hindi na influensyahan ito. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Si Trillanes na naman pala ito mga kabayan. Inisa ni Senator Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice o DOJ sa isinagawang budget hearing kahapon sa Senado. Humihingi kasi ng dagdag na budget ang DOJ para sa Witness Protection Program. Pero giit ni Marcoleta dapat unahing ilagay sa WPP ang mag-asawang Carly at Sara Diskaya dahil mahalaga ang kanilang papel na hinahawakan kung saan ay sila ang nagpangalan at nagbunyag sa halos 17 kongresista dahil sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Ay hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Giit ni Marcoleta, hindi naman sa dinedepensahan niya ang mag-asawang Diskaya. Ang gusto lang aniyang mangyari ay ma-identify at mapanagot sa batas ang mga sangkot na mga opisyal ng gobyerno na nagnakaw sa kaban ng bayan. A memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment. No. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Samantala, tumitindi ngayon ang bangayan ni dating Senator Antonio Trillanes at Senator Bongo. Ito ay matapos sampahan muli ng kaso ni Trillanes itong si Bongo at dating Pangulong Duterte ng graft and corruption. Depensa ni Bongo, wala siyang pinapaboran sa kahit sinong kamag-anak niya para makakuha ng flood control project noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Trillanes, may mga hawak daw siyang ebidensya na halos 7 bilyong piso ng halaga ng project ang napunta sa mga kumpanya na pag-aari ng mga kamag-anak ni Bongo. Kahapon, patong-patong na reklamong paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil umano ito sa nasa 200 o katumbas na higit kumulang 7 bilyong halaga ng mga government infrastructure project contracts na ibinigay sa CLTG at Alfrego Builders. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkakila na hindi na influensyahan ito. Dahil dito agad naman na nagbigay ng pahayag si Ombudsman Boying Remulla at sinabi nitong aasikasuhin niya
o haharapin na niya ang mga kasong isinampa ni Trillanes laban kay Bongo. Maliban dyan, uumpisahan na rin daw ng ombudsman ang pagdinig sa kaso ng mga sangkot sa flood control project ngayong darating na Huwebes. We are composing the teams already at by Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ and the other cases filed by Secretary Dizon and the ICI. Uumpisahan na natin yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magiging patas kaya ang pagtingin ng ombudsman sa kaso ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte? Ito ay sa kabila ng usap-usapan na itinalaga daw ni PBBM si Remulla bilang ombudsman para tuluyang burahin ang mga Duterte at mga kaalyado nito para sa 2028 eleksyon. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakatulog, Ginagabahan sa Witness Protection Program. Sa budget hearing sa panukalang budget ng DOJ, iginiit ni Marcoleta na walang requirement sa batas na dapat isauli muna ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang umano'y nakulimbat sa mga government projects bago iproseso ang kanilang application sa WPP. Sabi ng senador, hindi niya idinidepensa ang mga Diskaya pero sila lang anya ang nagpangalan sa mga kongresistang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depensa ni Justice OIC Secretary Frederick Vida, tama ang pananaw ni dating Justice Secretary Boying Remulla na dapat may restitution muna bago ma-admit sa WPP. Nilinaw din ni Vida na hindi pa naman pinal ang desisyon na huwag payagan ang mga Diskaya na maipasok sa WPP pero kailangan kasi anyang siguruhin na mananalo ang gobyerno. When we look at this, Your Honor, no, we're looking at on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to? Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Ayan mga kababayan, sumabog na po sa galit itong si Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga karibin natin, ano pong masasabi nyo? I-comment nyo na lang po sa baba. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.